Hoy, tira ka naman ng bagel. Halos lahat kinuha mo na eh. Favorite ko to eh. Ano, ikaw lang ang kumakain? May daing naman no. Ito yung gusto ko eh. Ako talaga nito. Sa bagay. Halata naman sa katawan mo eh. Ayan na nga. Kakahiya naman sa'yo, kaya hindi ka lumalaki. Oy, teka. Pero ha, anak, hindi dapat ganyan ha. Dapat matuto kang mag-share. Hindi lahat ng pagkain, ikaw lang ang kakain ha. Tumatawa. Ay, hindi kasi sabi niyo po matuto mag-share. Ang dami niyo na din po nakain eh. Ray, bakit ba? Umaari naman kasi yung pagiging taklesa mo. Tuklesa. Ano ibig sabihin? Pasensya na kayo, mama. Alam niyo naman kasi ito may pagkakulang-kulang. Kulang-kulang, ikaw din naman ah. Ah, ako kulang-kulang? Sa utak? Hindi ah. Oo, ano ka ba? Sa puti, oh. Ayun lang. Kayo ha? Tuksuhan kayo ng tuksuhan. Mamaya magkapikunan na naman kayo dyan, ha? Hindi po, sir. Sanay na po kami, di ba? Ganyan lang talaga yung dalawang yan. Hindi nauubusan ng tuksuhan. Tuksuhan di naubusan. Pero yung plato, naubusan ng laman. Oh. Wala na itlog? Uy, pengi naman. Ayaw man daing? Daing itlog kanina, naubos na agad. Yan. Hindi. Sige na, sa'yo na to. Alam mo naman, mahal na mahal kita. Lahat bibigay ko sa'yo. Kahit itlog. Hi, good morning. Good morning, sir. Sir, remind ko lang po yung lunch meeting natin para ma-finalize yung proposal natin with Mr. Veloso. Ay, oo nga pala. Buti pinaalala mo. Peace. Ako nagpaalala sa kanya nun. Weh, hindi mo nakalimutan? Uy, syempre hindi. Lunch yan eh. Ano, sama ba ako? Ay, syempre hindi. Meeting yan eh. Ayan, supalpal ka na naman. Napakasiba mo kasi. Nakamit ka lang ng pagkain. Gusto mo kasama ka kaagad. Oh, nakitang ka na naman bakla ka, ha? Makabakla naman to. O bakit bakla ka naman talaga? Nagsalita ang hindi. Hoy, at least ako magandang bakla. Eh, ikaw. Wala, bakla lang. Che, bakit? Maganda ka ba? Bakit? Sinabi ko ba? Yan naman kayo. Baka magkapikunan kayo niyan, ha? Ay, hindi po, sir. Ganyan lang talaga kami. Sanay na kami sa isa't isa. Eh, miski naman marinig nyo na nag-aasaran kami, hindi rin kami napipikon. Kasi ganyan nga kami sanay na. Di ba? Wala na pala akong kausap eh. Di ba, sir? 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 Ma'am, ano po si Ma'am Tita Banji? Hi, Elsa! Hi, Tita Banji. Upo! Ito naman, makatita Banji ka naman. Masyadong formal. Tabak na lang. Para double cups lang ang peg natin, no? Kukunin ko na sana yung in-order ko mga cupcakes. Ready? Ay, ito! Oh, yan na siya! Dahan. Wow! Sa bango pa lang mukhang masarap na. Parang gusto ko na agad bawasan. Ay, teka. Huwag mong bawasan. Talagang pinasobrahan ko ang gawa para sa'yo. Talaga ba? Kunin ko na sa kusina. Ay, sige pa. Wow! Parang gusto ng tikman talaga. Ang galing, no? Buti naisip mo yan. Oo, Mama, ito na ba? Ito yun. Wow! Ito lang? Bakit walang juice man lang? Pasensya na. Lunukin niyo daw po muna yan. Walang kinukutsa-kutsara. Alam mo, ibibenta ko talaga yung cupcakes mo sa iba. Naku, Elsa, mabuti na lang. Ang lakas-lakas ko talaga sa'yo, no? Wala yun. Regular customer kaya kita. Tsaka ang lakas mo umorder sa akin. Ano ka ba? Ang sarap mo rin kasing gumawa. Imagine, dati pa akong order ng order kung kani-kanino. Diyos ko, ikaw lang palang marunong gumawa ng masarap na cupcake dito sa atin. Salamat. Nga pala, order ako sa'yo ng birthday cake. Oo. Di ba gumagawa ka din nun? Oo. Kailan mo kailangan? Babalik ako sa Friday. Mag-iisip muna ako ng mga magagandang design. Ay, para kanino ba? Para sa pinsang ko sana kasi birthday niya. Naku, ang bait niyo naman po sa pinsan niyo, Ma'am Tita Banji. Oo naman, baby. Kasi simula pa ng mga bata kami, close na kami as in super. At saka, parehas kasi kami ng birthday. Oh. O di ibig sabihin, malapit na rin ang birthday mo. Tama ka na. Ay, double celebration pala. Kaya dagdagan mo to, ha? Wow, ang galing nyo ah. Bakit? Hindi, kasi po nahulaan nyo na malapit na din po yung birthday ni Ma'am Tita Banji. Hindi ba nga siya ang nagsabi na magkapareho sila ng birthday ng pinsan niya? Opo, pero hindi niya naman po sinabi na taon-taon. Alam mo, Mr. Manaloto,
Pag natuloy itong deal natin, lahat ng commercial center ko, lahat sa mga negosyo ko, ikaw na ang magsusupply. Hindi lang yan. This December, magbubukas yung bago kong resort. 2 yan. At isang theme park. Ikaw lahat magsusupply sa mga yon. Ganun po ba? Naku, salamat. Kaya nga, inaayos talaga namin lahat para magustuhan niyo yung proposal namin. Tsaka, alam niyo na, para magkapirmahan agad ng kontrata. Alam mo, Mr. Manaloto, yung pirmahan ng kontrata, for formality na lang yan. Tatapusin lang natin yung mga ibang details. Kaya, Wally, sisihin mo na yung mga detalye nang sa ganon, mapush na yung deal. Salamat po, Mr. Veloso. Cheers po! Cheers! O, Bokal, ikaw nang bahala magbayad dito, ha? Okay, sige. Nga pala, Bokal. Mamaya, pumunta ka sa opisina at titignan ko yung mga sinasabi mo. Okay, no problem. Would you excuse me for a while? Excuse me. Bakit po? Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadyang marinig yung pinag-uusapan nyo nung kasama mo. Po? Tatanong ko lang, boss mo ba yon? Hindi po. Nagbebenta lang po ako sa kanya ng mga piyesa ng makina. Bakit po? Sorry pero tatanong ko lang, ba't pumapayag ang tawagin kang kalbo? Ano po? Hindi pwede yun. Porkit may binibenta ka sa kanyang piyesa, pwede na lang tawagin kahit anong gusto niya itawag sa'yo. Hindi pwede ganyan, napapahiya ka. Name calling ang tawag dyan. Ako, hindi po, sir. Hindi ba tinawag ka niyang Bokal dahil sa buhok mo? Hindi po. Bokal po talaga ang apelido ko. Kaya nga itong tumatawag sa aking kalbo, Ha? Naisip ko nga regaluhan si Taba. Kasi ang tagal ko na siyang customer Regaluhan siya ng kahit na ano. Ano po regalo niyo, ma'am? Wala pa nga ako maisip. Ma'am, birthday po, di ba? Ayan pala naman ha. Baka mamaya tanongin mo na naman si Ma'am paano nalaman ng birthday nun. Hindi, ito naman. Ano akala mo sa akin, tanga? Hindi ba? Hindi ano? Wala. Ako, mabuti pa Bigay ka na, tulungan natin si Mang mag-isip kung anong iraregalo doon. Yun. Ma'am, kung regular niyo kayo ng gulong ng kotse. Bakit gulong ng kotse? Nakita ko po may promo ng gulong doon sa nagsiservice ng kotse ni Sir. Buy one, take one. Ano ka ba? Hindi naman bagay pang regalo yun Oo nga naman, di bagay yun Dadalawa lang 4 ang gulong ng kotse, no? Ginaw mo talaga, di ba, ma'am? Alam niyo, kayong dalawa magsitigil na nga kayo. Hindi kayo nakakatulong Baka mamaya maisipan ni Ma'am na pasagasaan kayo sa kotse. Ano pa sasagasaan? Yung gulong? Teka, ilang gulong? 2? Buy one, take one yun, di ba? Ay! Gulong-gulo na ako sa inyo! Alam ko na. Cake na nga lang. Ayun. Oh, yung cake po yung pasasagasaan nyo. Ay, sayang naman! Janice, yes. Ay, sekretary ako. Kayo lang mag-usap, Si Wally. Wally, Janice, ako yung kausap ko sa phone. Bali, ipapakita ko sa'yo yung revised na proposal based dun sa pag-uusap ni Sir Pepito and ni Mr. Veloso. Tapos, ipapakita ko na rin sa'yo yung PowerPoint ng iba naming products kasi sabi gusto mo daw makita. Medyo sana Okay. Mara, na-ready naman na yung revised na PowerPoint? Ay, pinagawa ko kay Bakla. Ako naman ang gumagawa nun, Janice. Hindi naman to si Vincent Bago ka dumakdak dyan, ibigay mo na lang sa kliyente yung kailangan niya. Vincent, meron ba tayong sample dyan ng flavored water natin, yung malamig, para matikman ni Wally? Oo, kanina pa ako nag-request kay Patrick Asa na? Ako siguro baka kumakain na naman yon. Alam mo naman yon, rated PG, patay gutom. Sir Manaloto. Yes. Medyo ganun ba mga empleyado mo? Bakit? Medyo lalakas ng mga asaran Normal lang naman sa kanila yun. Hindi ba sila medyo nagkakapikunan? Hindi naman. Amara, Sir? iabot mo nga to kay Janice mamaya. Inutusan ko lang sa labas. Magkakape lang ako. Ayan po ba yung quotation, sir? Oo tinitignan ko para may mga kulang Nako, hindi pa po tapos yan kaya pala parang may kulang. Sino magpa-finalize ito? Si Vincent po. Ganun ba? Sige, ibigay mo na sa kanya mamaya, ha? Bakit hindi na kayo magbigay, sir? Sabi niyo magkakape kayo. Nasa pantry din naman si Vincent nagkakape. Oo nga, no. Hindi ko naisip yun. Sige, ako na. Sorry, nabala kita, ha? Okay lang po, sir. Vincent,
Ay, hi sir! Sabi ni Mara, ikaw rin magpa-finalize ito mga quotation, ha? Opo, pero nailagay ko na po lahat yung mga kulang dyan. Si Tere na lang po maglalagay ng iba. Si Tere? Opo, nagawa ko na po yan. Pwede, sige, ikaw na lang magbigay kay Tere, ha? Nandun na po siya, sir. Kung gusto niyo po, kayo na po ang mag-abot pag labas ninyo. Gusto ko talaga yun. Sorry na, abala ko yung pagmimerienda mo, ha? So, okay lang yun, sir. Kayo pa. Tere, sabi ni Vincent, ikaw daw maglalagay ng mga kulang dito sa quotation na isasubmit natin, ha? Ay, opo. Pero meron pa pong kailangan i-clear kay Mara. Pwede i-clear mo na! Sir, pwedeng kayo na lang. Andiyan lang sa kabilang cubicle, oh. Sir, naintindihan niyo ba yung sinabi ko? Gusto niyong ulitin ko? Sir. Ali, have a seat. Thank you, sir. Okay na ba yung pinapaayos ko sa yung mga detalye tungkol sa contracts? Kung na-revise mo na yung kailangan mga ma-revise sa contract, di pumirma na tayo sa PM Mineral. Sir, medyo may concern lang po ako. Ano yun? Nakita ko yung mga empleyado. Tapos? Medyo hindi maganda yung working atmosphere. Medyo, rin sila, unprofessional ang dating. Anong ibig mong sabihin? Medyo grabe yung name calling nila eh. Para sila, sir, nag-aaway. Hindi naman bagay yung sensibilities nyo sa kanila. Teka. Siguro, i-hold mo muna yung pirmahan ng kontrata. Kasi ayoko pumasok sa mga ganyang atmosphere. Okay po, sir. Okay ba talaga? O medyo lang? Medyo okay, sir. Pambihira kayo. Kaya pala ako pinaikot-ikot nyo. Ayaw nyo mag-usap-usap, ha? Ano ba nangyari dito? Vincent, ano problema mo? Kasi po itong si Mara lagi po ko sinasabihan ng bakla. O bakit? Matagal na naman kita tinatawag ng bakla. Ako ka, tinatawag mo rin ng bakla eh. Oo nga, pero lagi mo namang dinudugtungan na ikaw ang magandang bakla. Hindi ba nakakapikon yun? Ikaw nga, dakdak ang tawag mo sa akin eh. Oy, bakit? Talaga namang dakdak ka. Teka, sandali. Bakit parang dami mo kaaway? Naku, Sen, hindi po totoo yan. Itong dalawang to, nagkakainisan din po yung mga yan. Kasi itong si Tere, lagi niyang tinutok sa to na operada. Ito naman pong si Mara, ang tawag dito, uto-uto. O, di ba? Naman, totoo naman kasi. Aminin niyo. Tama na! Ano ba? Tama na! Kasalanan niyo rin yan eh! Tawagan kayo ng tawagan ng kung ano-ano! Pambihira kayo! Binibida ko kayo sa kliyente, sabi ko hindi kayo nagkakapikunan. Tapos ngayon ganyan? Ano ba? Hindi tama yan! Sir? Oh! Napipikon po ba kayo? Hindi! Sa'yo lang! Ano? Bakit daw? May problema siya sa attitude ng mga employees nyo eh. Medyo nakarating kasi sa kanya na may mga name calling. Ayaw po yun ni medyo ayaw po ni Sir Veloso yun. Final na ba yun? Baka naman pwedeng gawan pa ng paraan. Medyo hindi ko po alam, sir eh. Susubukan ko po. Update ko po kay sir. Oo, sige. Kung kailangan mag-meeting ulit, sabihin mo okay lang, ha? Sige po, sir. Okay po. Okay, sige. Janice, pasok nga sandali dito. Sir, ano po yun? May problema tayo. Ano po yun, sir? Si Mr. Veloso parang umaatras na dun sa deal. Bakit daw, sir? Nalaman yung mga asaran dyan nila Vincent. Ayaw pala ni Mr. Veloso ng ganun. Ito naman kasi mga kasama mo eh. Panay asaran, alam nang may bisita. Ayan, nagkapikunin pa sa dulo. Nakakainis talaga. Sir, pasensya na ho. Paano ho yan? Anong plano nyo? Hindi ko nga alam eh. Humihingi ako sa pang-meeting, magpapaliwanag ako. Pero dapat niya mga ugali ng mga kasama mo dyan. Yan dapat magawa ng paraan. Titignan ko kung ano magagawa ko tukol dito. Oo, sige. Pepito, my friend! Ay, naku, Mang Tommy. Huwag ka muna mangutang ngayon kay sir. Masama ang mood niya. Baka mabuisit sa'yo. Hindi, okay lang. Hindi naman naapektuhan niya ng mood ko eh. Oh, see? Sabi ko sa'yo eh. Oo, lagi naman ako buisit sa'yo eh. Pero mo kung di matutuloy yung deal na yun, ang laki na mawawala. Ito kasi mga tao sa opisina, talagang ugali kasi grabe. Ayun na, grabe naman nga pala talaga. Oo, noon ko pa pinagsasabihan niya kasi yung mag-asaran, sobra. Yun nga si Mr. Veloso, ano yan eh, galit sa mga yung name calling, yung binabansagan ng ibang tawag yung ibang tao. Isang beses kumakain kami sa restaurant, may meeting kami. Nakarinig siya, nag-uusap yung dalawa. Tinawag na kalbo nung isa yung isa. Abe, sinita. Oo. Ma'am, may naisip na po ba kayong ilalagay sa cake? Ay, meron na. Bukas bibili tayo ng pang-dekorasyon. Ano pong isusulat natin? Simple lang. Happy birthday, Taba. Ano?
taba? Oo, yung ano, yung suki namin sa cupcakes. Ikaw, tatawag mong taba. Eh, yun lang gusto niyang itawag ko sa kanya eh. Eh, kasi nga... Aray! ko lahat. Tsaka coffee. Siyempre, Medyo perfect yun. Wally, wala na ba talaga tayong magagawa about the contract para pirmahan ni Mr. Veloso? Sa totoo lang, medyo hindi ko alam eh. Medyo malaking issue yan kay Mr. Veloso yung pagbibigay bansag sa isang tao. Para sa kanya, medyo mali yun. Ah, talaga ba? Oo. Kasi naikwento nga niya sa akin nung bata siya. Lagi siyang inaasar ng mga kalaro niya. Kaya, yun, nagtatago siya or mas lalo siyang nahihiya. Hanggang nung high school nga siya eh, kahit college. Tsaka ang tawag sa kanya, Bobby. Bobby? Bakit Bobby? Baboy. Kasi medyo mataba kasi siya eh. Hindi ba nickname niya yung Bobby? Ang tunay niyang pangalan ay Gregorio. Kaya paano naging Bobby yun? Ah, ganun pala. Nung medyo masensyo na siya, tuwing may nakikita siya na nag-aasaran o nagtatawagan ng hindi maganda, medyo sinasabihan niya yun. Kaya ba umaayaw siya kasi nalaman niya na ganun mag-asaran yung mga office mates ko? Medyo ganun na nga. Paano niya nalaman? Hindi niya naman nakita. Wala naman siya doon nung nag-aasaran sila. Sinabi mo ba? Medyo eh. Waiter, Yes, ma'am? bill out na kami. Okay po. Teka, hindi ba magde-dessert pa tayo? Medyo hindi na. Hello? Oo, pupunta na. Sir, nakausap ko na po kanina si Wally. Meron nga talagang issue si Mr. Veloso tungkol sa name calling. Oo nga eh. Hanggang ngayon nga, nag-iisip pa rin ako kung anong pwedeng gawin dyan eh. Meron din po ako nakausap kanina. Nag-hold sila ng mga seminar para sa mga companies. Seminar? Para saan? Kasi sir, pwede tayong magpa-seminar para may mag-lecture tungkol sa name calling tsaka bullying sa workplace. Kasi issue din yan ngayon sa mga companies tsaka sa labas. Talaga? Ano ba yung mga issue na yan? Mostly kasi ang name calling kasi negatibo sapagkat nagbibigay ka ng tinatawag na bansag. Pero ang pinaka-objective kasi minsan ng name calling talaga ay verbal abuse. Ang tawag nga nila ngayon sa makabagong panahon ay verbal bullying. Para bagang mayroong trait yung tao, tapos yung trait na yon i-magnify niya ng konti na kung saan para yung tao mapahiya. Mapapansin mo sa ating lipunan, nagsimula yan sa mga political propaganda. Kasi nung araw kasi, di ba, pag may opponent ka, may kalaban ka sa politika, gagawa ka ng mga name-calling attack sa kanya. Para yung kalaban nila, medyo masira yung pangalan sa mga botante nila. Ang pinaka-goal talaga ng name-calling talaga, yung tao, maramdaman niya na inferior siya. Diba, yung maramdaman niya yung kanyang mga kahinaan, maramdaman niya yung kanyang mga limitasyon, yung kanyang mga kapintasan, yun. So, pag gusto mong i-highlight yun, name calling ang gagamitin. Well, number one, simple lang naman, respeto. Kinakailangan ng bawat tao, matuto siya, naggumalang at rumispeto sa kapwa niya. Number two, kinakailangan, isaalang-alang mo palagi relasyon. Mahalaga yan eh. Kasi kung mahalaga sa iyo ang pakikipagkapwa-tao mo, then iiwasan mong masaktan yung kapwa mo. Kaya sabi nila, minsan saktan mo na lang ako physically, huwag mo lang akong i-verbal abuse. Oh, bilis. Sabi sa'yo, di ba? Nay, nagugutom na ako. Di ba kakakain mo lang? Nagugutom ulit ako Nay, parang hindi ka nasanay. Ganyan talaga yan. Nay, oh! Nang esa rin, ha? Baby? Baby! Ma'am, nasa labas po si Ate Baby. Baka hindi po kayo narinig. Narinig ko? Ma'am, ano po yun? Gawa mo nga ito ng sandwich na 3. Isa lang po, Nay. 3, 2 sa akin. Yun. Ano ba? Sabi ko na nga ba, pag tumawag si Ma'am ng ganitong oras, hingin ng pagkain eh. Hoy, hindi ako, no? Siya! Ma'am, huwag niyo na pong pansinin itong si Maria. Mukhang kulang-kulang siguro sa pagkain to nung maliit pa siya. Ano? Ano naman connection nung maliit ako sa gutom ni Ma'am? Yan. Yung utak mo. Kulang-kulang. Yan naman. Mamaya magkapikunan na naman kayo niyan, ha? Ay, naku. Sir, hindi po. Hindi pa kami magkakapikunan to. Ganito talaga kami, di ba? Hindi ka rin agad. Hoy, ano naman kailangan mo? Wala.
May narinig akong sandwich sa labas, kaya ako pumasok. Yan, para sa pandinig mo, ha? Syempre, pagkain, sir, Hoy, huwag mo ako inaasar, ha? Bakit? Lalaban ka? Oh, lalaban talaga ako nung gusto mangyari. Ano ba? Akala ko ba hindi kayo nagkakabigunan, Hoy? Ano, ha? Hoy! Hoy! Oh, what a combination! Ako is in control now. That's the power plant. You gotta believe it. Talog na naman si Diego. Beautiful combination by Paco. Oh, Diego is back. That's a solid hit by Diego. Here comes Paco again. More effective this round. Parang ilaw ko siya ng lakas pag matitindi itong si Diego. Guys, si Sir Christian, siya ang ating speaker for today. Thank you, Janice. Good morning. I just want to talk about yung isa sa mga problema sa society natin ngayon. Ito ang tinatawag nating name calling. Ay, alam ko yan. Nabasa ko yan sa internet. Yun yung... Dadakda ka na naman. Makinig ka muna. Excuse me, I just want to point out that that is name calling. Kaya si bakla. That is also considered as name calling. Ito kasi nauna eh. Palibasang matanda na. Name calling. Eh, tsaka palagi na lang siya sasalita. Kala mo naman siya. Teka, sandali lang. Ano ba? Puro kayo name calling eh. Sir, may sasabihin kayo? Wala. Teka, sandali ha. Wife calling. Ang bottom line nito ay respect and pagiging sensitive. We have to be sensitive sa mga feelings ng workmate natin. Lagi nating isipin na name calling is bad. Okay? Any question? Yes? Paano mo naman sasabihan ang isang kasamahan mo na wala naman talagang tigil sa kada dakdak? Well, you can say it in a loving and gentle way. Sir, paano naman ang gagawin ko kung kasamahan mong bakla masyadong harsh at hindi gentle? Magiging gentle pa rin ba ako? Yes. Sir, kasi nabanggit niyo po na dapat maging respectful. Paano kung yung baklang kasama mo sa trabaho mo mismo, hindi naman marunong rumespeto? Paano mo namang irerespeto ang isang kasamahan mo na tinatawag ka laging bakla? Tapos, pinagtutulungan ka ng mga kasama mo na mga wala namang mga kwenta. Wait. Stop, please. Stop. Hindi ko na gusto yung takbo ng mga questions niyo eh. Bumabalik na naman tayo sa name calling. Basta ang bottom line nito, lagi niyo lang aalalahanin yung mga pinag-uusapan natin ngayon. Kasi yan ang magiging guide natin para magkaroon ng changes kung paano natin pakitunguhan yung mga kasama natin, yung isa't isa. Okay? Lagi niyong isipin, name calling is a bad attitude. Question, sir. Make sure na legit yung question mo, hindi parinig ha? Okay po, sir. Ang question ko, may positive way po ba ng name call? Hindi ko maintindihan yung tanong mo eh. Halimbawa, sir, imbis na tawagin ko kayo ng tunay niyong pangalan, tatawagin ko kayong Yummy. Shut up! Janice, Ay, sir. may ipepresent ako kay Wally sa office. Asan na ba yung report ko? Tapos na ba? Opo. Mara, pwede pa ki-ready yung report na ginawa ko kagabi. Ay, sige, okay. Mr. Vincent, pwede ba makihiram muna ako ng computer mo kasi sira yung spreadsheet ko at saka PowerPoint kung okay lang? Oh, yes, Miss Mara. No problem. Gamitin mo lang as long as you want to. No? Yung mga documents na kailangan kong matapos, siguro dito muna ako makikigamit kay Mr. Re. Okay lang ba, Mr. Re? Ay, okay lang, Mr. Vincent. Walang problema. Thank you. Welcome. Thank you, Mr. Vincent. You're welcome. Sir, medyo umayos na sila. Medyo wala nang name calling. Saka medyo professional na yung dating. Oo nga, karoon kasi ng seminar tungkol dyan eh. Okay yan. Medyo matutuwa si Sir Veloso pag nalaman niya. Medyo lang. Matutuwa siya. Medyo sobra. Taba! Ay, ito na yung mga order mo. Wow, perfect! By the way, Elsa, ito pala yung
gusto kong design na cake para sa pinsan ko. Uy, maganda. Oo. Sige, i-send mo sa phone ko ha. Kailan mo ba kailangan? Okay lang ba this coming Monday? Umaga. Okay. Sige. Oo, kasi yun din ang araw ng birthday niya. Ay, tsaka yung birthday niyo din po, di ba? Tama lang ako, correct. Ay, ang galing mo, Maria. Alam mo din birthday ni Ma'am Tita Banji? Oo, sabi sila ng pinsan niya. Kahit na. Anong taon-taon ba? Mr. Veloso, good morning. Good morning. Nandito ako para sabihin sa iyo in person na tuloy na ang deal natin. Ay, naku, magandang balita ko yan. Thank you po. Alam mo, hindi talaga kita tinawagan. Kasi gusto ko malaman mo ng personal. Yan. May nabalitaan kasi ako na malaki ang in-improve ng mga staff mo dito. Alam mo, sa totoo lang, medyo nagdalawang isip ako nung nalaman ko yung mga work atmosphere nila dito. Hindi ho. Yun nga ho, ginawa namin ng paraan eh. Tsaka hindi lang para sa kanila eh. Para dun sa yung magiging relasyon ng kumpanya natin. Good. That's good. Alam mo, si Wally lahat nag-report sa akin. Talaga? Buti medyo na-report mo. Si Janice nga pala, siya yung sekretary ko. Hello, Sir. Hello, Janice. Janice, pakilala mo yung staff natin kay Mr. Veloso. Let me do the honor, Sir Pepito. Okay, Christian, sige. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Janice, please introduce them to our visitor. Mr. Veloso, this is Miss Mara. Mr. Veloso, how are you? I'm fine, thank you. Mr. Vincent. Mr. Veloso, it's a privilege, sir. Likewise. Mr. Re. Mr. Veloso, it's an honor. The honor's mine. And last but not the least, Mr. Patrick. Mr. Veloso, may the gods be with you, Your Highness. And also with you. Ay, tuloy. Sir, pinatawag niyo pa ako. Oo, may tatanong lang sana ako eh. Yung final details po ba ng contract? Okay na po, sir. Na-forward ko na po kay Mr. Hindi. Tungkol sa Tungkol dyan sa mga tao natin. Napansin mo ba? Parang nagbago na sila eh. Opo, sir. Dahil po dun sa seminar, ang ganda, sir, di ba? Parang naging professional silang lahat. Okay nga. Okay na gustuhan ba yung pagiging professional nila. Pero sana hindi naman ganun. Ano pong hindi sana ganun? Parang silang Parang silang mga robot. Alam mo yun, masyadong formal. Parang hindi na masaya. Parang namimiss ko yung dati na kayo yung mga naglolokohan, nagkukulitan, nagbibiruan, mga ganun. Sir, siguro okay na rin po yan habang nasa opisina para hindi makaapekto sa trabaho. Kaya pala ganun siya. Nabuli siya nung bata siya. Kawawa naman pala si Mr. Veloso, no? Ano nga pala yung tawag sa kanya noon? Bobby. Bobby ang tawag kay Mr. Veloso. Yeah, oo nga. Bobby. Excuse me, everyone. Can I have your attention? Since okay na yung deal natin with Mr. Veloso, gusto ko sana mag-celebrate tayo. Lalabas tayo mamayang gabi. Saan po tayo pupunta, sir? Kakain, iinom, punta tayo sa bar. Di ba? Masaya yun, di ba? Tsaka si Christian, isama nyo, ha? Pero siguro kayo na lang, sir, hindi na ako sasama. Ay? Bakit? Kasi kailangan ko pang tapusin yung mga pinapagawa ni Mr. Vincent. Nakakahiya naman po kung hindi ko siya maisasubmit sa oras. Sir, kung ganun din lang naman, ay hindi na rin muna ako sasama. Tutulungan ko na lang po si Miss Mara. Talaga? Thank you, Mr. Vincent. Oh, you're welcome. Ako din po, sir. Hindi na rin po ako sasama. Dito na lang po ako sa opisina. Baka kailanganin nila ang tulong ko Thank you, Mr. Ed. Teka, sandali. Ano ba itong nangyayari na to? Tama na muna to. Mag-break muna tayo sa trabaho, ha? Ako na nga nagyayaya Ano ba? Kailangan ba mag-issue pa ako ng memo para lang sumama kayong lumabas sa akin mamaya? That would be highly appreciated. Uy, be, ano ka ba? Kakasabi lang ni Sir, break muna. Okay. Noted. Order na lahat, no? Christian, buti nakasama ka sa amin ngayon. Ay, oo naman, sir. Magandang opportunity to para sa bonding ng mga employees. Tsaka mabuti nga sir, at kinuha niyo si Mr. Christian kasi marami po kami natutunan. Actually, utang na loob po natin kay Miss Janice
na nakontak po niya si Mr. Christian. Teka, sandali. Hanggang dito ba naman, Mr. at Miss pa rin yung tawagan ninyo? Mabuti na po yun, sir, para hindi po masira yung working relationship namin at mawala yung respeto. Di ba, Miss Mara? Mr. Vincent? Tama, Mr. Ay, kayong bahala. Pero kung ako tatanungin niyo, parang hinahanap-hanap ko yung dati. Mabuti pa, Pits. Kumain na lang tayo. At uminom. Tama, sir. Huwag na po natin ibalik yung dati. Cheers. Cheers. Oh, cheers. Cheers. Ay, gusto mo. Ano ka? Uy, bet mo ka pa nga dyan ng yelo. Wala nang yelo. Wait lang. Uy! Uy, Mara! Nakarami ka na yata ng inom. Bumaba ka nga dyan. Tama na yan. Halika dito. Okay lang ako. Kaya ko to. Uy, babe. Kaya mo siya dyan. Uy, bakla! Tumigil ka na dyan. Nakakahiya ka na. Nainggit ka lang kasi mas magaling ako sa'yo sumayaw. Hoy! Ganon, ha? Ay! Hindi ako papayag. Ay, bakla! Bakit mo sumayaw? Nakuha ako sa'yo. Uupo na lang ako. May nakuha akong ganyan lasing. Ako sa'yo nasayaw. Nakakahiya. Tapos kung ano-anong ginagawa. Diyos ko, umupo ka na lang, bakla! Hoy! Dakdakan na naman dyan kaysa sa dumadak ka dyan. Sumayaw ka dito! Ay, ako! Ewan ko sa'yo. Basta ako, kakain na lang ako dito. Hoy! Huwag mo tirahin yung pagkain mo. Akin yan! Wala kang PG. Kaka mo lagi maagawa. Teka, sandali! Ano to? Bumalik na kayo sa dati? Opo, sir. Very good yan! Sige, tuloy niyo! Sandali! Hindi naman ito yung pinag-usapan natin eh. Christian, pasensya ka na. Pero sa tingin ko kasi ito yung mas normal. Ito ba yung gusto nyo? Yung walang respeto? Eh, mga baliw pala kayo eh. Name calling! Name calling! Name calling? Alam nyo ba ba ibig sabihin nun, ha? Ito nire-remind nyo ko pero ginagawa nyo naman. Ay, alam nyo, huwag na kayo magkunwari, ha? Magpakatotoo kayo! Ay! Teka! Baka akala mo hindi ko alam, ha? Nung unang pagpasok mo pala sa opisina, amoy na kita! Bakla ka! Bakla! Wala kang pakialam! Alam nyo, hirap na talaga ako eh. Hindi ko na alam kung saan ilulugar ang sarili ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Christian, okay lang yan. Huwag ka nang ma-pressure at alam naman natin ang tama at mali. Di, gawin na lang natin yung tama. At saka, tingin ko yung name calling, hindi naman okay yan pagka yung hindi kayo magkakilala. Pero dun sa mga totoong magkakaibigan, kagaya nila, palagay ko, okay lang dahil yan yung totoong sign ng totoong pagkakaibigan. Tama si Sir. Sorry na. Hindi, okay lang yun. Mabuti nga nailabas mo na yung totoong pagkatao mo eh. Kasi at least ngayon, hindi ka na nape-pressure. Ganun na nga. At saka at least, ngayon, alam mo na kung sino ang mga totoong mga kaibigan mo. Hindi ba bakla? Gaga. Ano, inom ba tayo? Inom? Yes! Sige na, cheers! 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 Maganda naman, di ba? Ang ganda! Ma'am, Tita Bambi po. Hi, Elsa! Ay, upo ka. Ano ba yung birthday cake ng pinsan ko? Ay, oo. At saka, syempre, happy birthday! Happy birthday! O nga pala, asawa ko, si Pepito. Pitoy, si Tita Banji. Hi, Peps! Pitoy pala, Pitoy. Tita Banji. Ito mo, ang ganda-ganda ng pangalan, tinatawag mong taba. Ayun talaga pala yun niya eh.
Tita Banji, kaya Taba ang nickname mo. No, hindi. Taba means kasi mataba ako. Kaya Taba. Ay, may regalo ako sa'yo. Ito naman, nag-abala pa. Ano yan? Yan! Wow! Birthday cake din! Oo, basahin mo. Thank you. Ayan Eh, bakit Tita Banji? Pwede namang Taba na lang. Ito naman, parang hindi naman tayo close niyan eh. Ano? Pinabago mo pa no? Okay lang. Pero simula ngayon, Elsa, ang tawag ko na sa'yo, Taba Ching-Ching, ha? Kasi ikaw yung maliit ko, so... Okay lang! Thank you. Salamat dito sa cake na to, ha? Thank you, Taba Ching-Ching. Thank you! Attention, everyone. Meron na akong gustong i-announce. Officially, nagkapirma na ng kontrata, no? Kaya yung GV Enterprises ni Mr. Veloso, officially, kasama na natin. Yes! Sir, alam mo, naisip ko lang, ang ganda ng initials, perfect, GV. Good vibes. Oh! Naku, sir, bagay din sa akin yung GV. GV, gandang bakla. Don't worry. Alam nyo, Mr. Manaloto, naiintindihan ko na sila. And I accept it. Basta hindi nakakagambala sa kanilang trabaho, okay lang yan. Tandaan nyo yan, ha? Okay lang daw, basta hindi nakakagambala sa trabaho nyo. Galingan. Setong for sure po yan. Okay, so Mr. Manaloto? Yes, Mr. Veloso. Since konektado na rin naman yung kumpanya natin, pwede ba wag na tayo magtawagan ng formal? Pwede, pwede ba tawagin na lang kitang Pepi? Pepi? Okay lang. Great! Pepi! Mabuhay si Pepi! Pepi! Pizza, Pepi! Ano bang nickname nito ni Mr. Veloso? Ano nga pala yung tawag sa kanya noon? Bobby. Bobby. Mr. Veloso, pwede bang ako nickname na rin lang itawag sa inyo? Sure! Okay, everyone, mabuhay si Bobby! Mabuhay! Bobby! Alam niyo po, sa panahon ngayon, napakarami ng tao ang nagiging sobrang sensitive, yung mabilis nang ma-offend sa lahat ng kanilang narinig, nakikita. At dahil dumarami ang ganyang klaseng tao, dumarami din yung tinatawag nating social media haters, ika nga. Imbis na maging sensitive tayo, mabilis ma-offend, bakit hindi kaya natin subukang maging mapang-unawa yung lawakan natin ng ating pag-iisip? Timbangin ang bagay-bagay, balansihin ang nararamdaman. Dapat nga bang ika-offend o dapat nga bang ika-inis ang issues? Hindi nga ba parang mas maganda kung instead na tayo ay maging haters, maging understanders naman? Ay, alam mo, Vincent, ang galing-galing mo. Naamoy mo pa lang ako nung una pa lang. Magaling ako dyan. Tulad nito. Oy, umamin ka, ha? Bakla ka, di ba? Medyo. Confirm! Cheers! Cheers, mga bakla! Kasi po nahulaan niyo na pareha sila ng birthday ni Tipa... Malapit lang Diba? And last but not least, Miss Patrick. Yun lang!